Sa last episode, pinakain ko ang aking mga alagang isda. Kinuha ko ang maliliit na mga albino for red at nilipat ko sila sa grow out tank. Check ko ang mga female na tiger guppies kung nakadrop na sila. For today's video, nag-set up ako ng bagong breeding tank. Ginamit ko ang bakanting planggana, sinalinan ko ng stock water at ginamitan ko ng aquatic plants para sa hiding spot. Ngayon, magsiset up tayo ng panibagong breeding tank para sa aking mga muli. Ito yung gagamitin ko na bagong breeding tank para sa muli. Ngayon, tanggalin muna natin yung tubig, saka ililipat natin doon. So, yung tubig, tanggalin natin muna. So, itong tubig na to, age water na to. Pwede na rin to natin gamitin pag naglipat tayo ng location. Yung bucket na isi-set up natin para sa bagong breeding tank ng muli. So dito lang natin ilagay. Ilapit lang muna natin dito. So yan, tatlo na yan kasi may laman na yan ng mga female na breeder na mga muli. And dito magdagdag tayo ng isa dito. So yung lupa dito medyo hindi pantay. Hindi siya pantay. So ngayon i-anoy natin to. Tanggalin natin to kaunti para magpantay yung lupa. Pantayin muna natin to yung lupa dito para level yung water, tubig natin sa ating breeding tank. Pantay ko na rin, natanggal ko na rin yung mga lupa na mataas. Ngayon, try na natin lagay itong ating setup na bagong breeding tank. Napantay ko na, natanggal ko na yung mga lupa. Yun, ilagay na natin dito. Ayan, so tamang-tama. Dapat level yung ating breeding tank kung maglagay tayo para yung tubig level din, no? Hindi yung parang tabingi yung tubig natin sa ating breeding tank. Ngayon, lagyan na natin to ng tubig, yung ating breeding tank, at kukuha ako ng tubig dito sa stock water ko. Patagal ko na to na stock na tubig. Yan. So itong tubig na to sinastock ko talaga to kasi kapag nag water change ako, ito yung ginagamit ko, no? Wala na chlorine, saka maganda na to kapag ginamit sa mga nag water change ka o nag set up ka ng bagong tank. Itong tubig na to ay magandang gamitin. Ito lang yung gamitin ko. Lipat mo natin, saka ito yung isandok natin dito. Kukuha tayo probably mga nasa 3 siguro na ganito yung kailangan natin para mapuno natin tong set up natin na bagong breeding tank. Pag gumamit kayo ng water na galing sa faucet, dapat i-stop nyo talaga muna para yung chlorine mag-evaporate, kasi yung chlorine makasama talaga yun sa mga isda, no? Mayroong tendency na mamatay yung isda pag chlorinated yung tubig natin. So nalagyan na natin ng tubig. Ang next natin na ilagay dito ay aquatic plant or breeding mesh. So kung wala kayong breeding mesh, pwede naman aquatic plants ang ilagay natin dito sa ating breeding tank. Dito mayroong aquatic plants. Ito, hornwort ang mostly ginagamit ko sa mga breeding tank ko. So dito tayo, kuha tayo dito, hornwort. So ayan, hornwort. Yan. So guppy grass pwede din, mas maganda din gamitin yung guppy grass. So dito mayroon akong guppy grass dito. Ayan, guppy grass. So maganda din tong guppy grass kasi hindi yan siya nag-aamoy sa tubig. Pati itong hornwort, dagdagan pa natin, kulang pa, dagdagan pa natin ng aquatic plants. Ito hornwort, mostly ginagamit ko sa mga breeding tank ko, itong hornwort na aquatic plant. Itong aquatic plants, no, sa breeding tank nyo, gamitin nyo to kasi ito mag-serve to ng taguan ng mga
bagong panganak na mga gapi, mollies, no? Itong aquatic plant na to. So itong ginagamit ko mostly sa mga tangko hornwort or yung gapi grass. So ang next natin na ilagay sa ating breeding tank ay Indian almond. So kung mayroon kayong Indian almond sa inyong lugar, ilagyan nyo ng Indian almond itong na-set up nyo na bago na breeding tank para mag-condition sa tubig, para ang tubig magiging maganda or quality. Mamulot muna tayo ng mga dahon ng Indian almond. So probably siguro mga 10 kukunin natin, lagay natin. Dito kasi maraming itong Indian almond. Itong Indian almond, yan, tinanim ko talaga yan dito para pwede natin magamit sa pagkondisyon ng tubig at saka pag breeding. Ito ginagamit din. So dito tayo sa kabila, no. So itong na set up ko na to matagal na. Ayan yung breeder na molly, oh. So yan ang kulay ng tubig, kulay yellowish siya, no. So yung tannins ng Indian almond na na sa tubig dito. So ayan, ganda na yung quality ng tubig. So ito, bagong setup, probably mga after 24 hours, gaganda na rin yung kulay ng tubig, no? Gaganda din yung quality ng tubig. So ito, nag-help din to sa pag grow ng mga bloodworms dito sa tubig. So yung bloodworms, no, kaya pagkain din yun ng mga mollies, guppies, no? So importante talaga to, itong Indian almond. Ayun, huliin na natin yung molly na breeder. Tsaka ililipat na natin doon sa bago kong setup na breeder tank ng ating molly. Lagay natin dito yung molly. Ito yung lagayan ko pag naghuli ako ng mga isda. So lagyan muna natin to ng tubig. Yan. So dito mapansin nyo yung tubig, no, kulay So ito siya, nilagyan ko kasi yan ng Indian almond tsaka dahon ng saging, kaya ito yung quality ng tubig. So dito na yung molly, ayan siya, oh. Female yan siya na molly. Albino yan siya na short body layer tail, ayan siya. So ito yung transfer natin dun sa breeding tank na na-set up ko. Uli ito siyang molly na to, nanganak na to. Ito dito ko nilagay yung mga anak niya, yan, dami na dito. Yan. So ito kasi gusto ko rin gawin tong grow out. Kaya lang problema nito na nadidrain yung tubig, no? Dati ang yung tubig niya hanggat dito. So hanggat nagkalahati, hanggat ngayon dyan na lang. So, hindi ko alam kung saan nagalabas ang tubig. Pero later i-fix ko tong tank na to kasi ito yung gagawin ko na grow out tank ng mga mollies. So ito na yung molly. Yan siya, oh. Yan, short body layer tail, yan siya. Balloon molly. Yan siya, albino to siya. And maganda tong pagkahugis niya. So ito na yung i-transfer natin doon sa bagong setup na breeding tank ng molly. So ang ko kasi ngayon, no, magpadami ng molly. Aside sa gapi, yan, magpadami na rin ako ng mga mollies. Katulad dito ng mga mollies. So kailangan ko pa ng mga additional na tank para dito sa molly breeding ko. So ngayon, ito, no, ilagay na natin siya dito. So bago natin siya i-release, i-acclimate muna natin ng 30 minutes, no? Antayin muna natin ng 30 minutes bago natin siya ilipat dito kasi ang temperature ng tubig dito sa stock water ko ay iba compared doon sa tubig na pinanggalingan niya. So pag transfer kasi natin siya kaagad, mangyari tatalon siya. So sayang, no? So i-acclimate muna natin siya for 30 minutes and then lipat natin dito. So habang inaantay natin yung 30 minutes, itingnan muna natin yung aking mga grow out sa aking mga albino full red. Itingnan natin, check natin. So ito yung tank, no, ng aking grow out ng albino full red. Ayun, ang dami na nila. So dito goods na goods yung mga
maliliit na mga albino full red. Yan, dumadami na sila dito. So later, yung mga anak doon, lilipat din natin dito. So may mga dahon, no? Tanggalin muna natin itong mga dahon. So yan. So itong mga dahon na to minsan ano din to, no? Cause ng para maging maganda yung quality ng tubig. So itong dahon na to, dahon ito ng to. Yan, dahon ng durian. Nahulog dito sa grow out. And so pag medyo marami na sila, tinatanggal ko, naalis ko. Yan, para hindi masyado sa tubig, no, mag-cause ng pagkalabo ng tubig. So dito mayroon pa, tanggalin din natin. Lipat tayo dito sa kabila. So ito mayroon din mga dahon. Yung mga dahon na to, mayroon ding purpose to yung dahon, no, na mga nahulog. Kasi minsan yung mga no, dumidikit yan dito. Yung mga ganito. Yan, mga ganyan. Ito, lang kunin ko pakita ko sa inyo yan. Yan, ito, mga ito. Yan. Yung mga maliliit nito, dumidikit yan sila dito sa dahon. So kung gusto nyo ma-neutralize yung mga ganito, no, na mga yan, no, ma-neutralize yan, lagyan nyo ng mga dahon kasi didikit yan sila, and every morning tatanggalin nyo para madahan-dahan magkaunti yung kanilang population dito sa tank. So kasi minsan pag dumami na ito, no, nagkukos din to ng ng tubig na pagkalabo o hindi maganda yung quality ng tubig pag ito masyadong dumami na. So kailangan ang population nito dapat makontrol talaga natin, no? Huwag masyadong marami. So dito sa aking birthing tank, mga albino full red, so gusto ko na rin tanggalin dito and ililipat ko na rin sila dito sa ating grow out tank. Probably mga next week siguro kasi magwi-weekend. So hayaan lang muna natin diyan, and probably later lilipat natin to sa grow out. So yan, 30 minutes is over. So ngayon na natin, ilipat na natin yung ating breeder na molly dito sa ating bagong setup na breeder tank. Ayan. Tandahan lang, no, pag nag-release tayo. Ayan, goods na siya sa bagong tirahan niya. So kung mapansin nyo, hindi na ako naglagay ng male dito kasi itong mga breeder dito, mga buntis na to. So inaantay na lang natin to. So itong mga mollies, every every 48 days itong mga mollies. So medyo matagal-tagal ito compare sa mga guppies. So ang guppies 28 days, while ang mollies ay double, no, or probably mga 28 days sila or more, ano. So antay lang natin for another 48 days itong mga molly. Alagaan lang muna natin sila dito, no, na iwasan natin na mamatay. So ayan guys, sana nagustuhan nyo ang video na to, and kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabagong video ko. Once again, thank you for watching and see you on my next video.